Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay ang mga pangyari po sa loob sa labas ng Itbulaga, particularly po sa issue na kinakaharap ni Bossing Vic Sotto. So kanina po mga kadabarkads, present po sa Itbulaga ang frontman and Rock and Chicks, si Wency Cornejo, Naldi Fardilla, Cookie Chua, and Leia Bautista. Sila po ang nagpainit ng tanghalian ng mga dabarkads natin dyan sa Itbulaga Studio. Samantalang si Tito Sotto naman po ay nakatanggap ng liham mula po sa isang netizen. After kasi ng 2.5 years ay nakapagpasalamat na daw siya ng personal kay Tito Sotto sa pagkakaroon niya ng post-it. Sabi niya nga ay thank you very much po talaga sa smile forever. Forever thank you for this. And sabi niya nga dito, taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo, Senate President Vicente Tito Sen Sotto. Napakalaking blessing po itong binigay ninyo sa akin bilang simpleng tao at simpleng mamamayan ng Pilipinas. Sa hirap po kasi ng buhay sa panahon ngayon, hindi po ako or hindi ko po kayang magpagawa ng pustiso. Sa milyon-milyong tao dito sa Pilipinas, isa ako sa mapalad na nabigyan ng pansin at tulong galing po sa inyo. Kaya saludong-saludo po ako sa inyo, Tito Sen. After 39 years na hindi po ako nakahangiti ng labas ngipin, ngayon po kahit oras-oras, magsiselfie ako. May labas ko na ang smile with my teeth ng buong buo and confident ko po. Maraming salamat po. Thank you po, Attorney Marian, sa pag-assist. Thank you rin so much kay Dr. Che sa pagtsatsaga. Roberto Gonzalez aka RV, simpleng buhay para sa simpleng tao. So meron po pala mga natutulungan si Tito Sotto na hindi po natin alam. Nalalaman lang natin pag nagpapasalamat po yung mga taong naglalahad ng mga pasasalamat tungkol dito sa nagawa pong kabutihan ni Tito Sotto. So mamaya po mga kadabarkads, meron tayong matinding pag-uusapan tungkol ito sa case ng Pepsi Paloma na kung saan isang attorney nga po ang naghahamon kay Tito Sotto na mas maganda raw ay demanda po siya. Dahil ilalabas niya daw po yung kanyang mga ebidensya, ipapahukay niya daw ito. So mamaya pag-uusapan natin yan, okay? Pero bago ang lahat, nais ko lamang pong basahin sa inyo itong naging write-ups po ng isang article tungkol sa pelikula nitong si Daryl Yap. 17 hours ago nang ito ay kanilang isinulat. Sabi dito, medyo nalito kami sa sinabi ni Direk Daryl Yap na I'm still finishing the movie. Isa ito sa matipid na sagot ng kontrobersyal na direktor pagkatapos ng summary hearing na dinaluhan niya sa Muntinlupa Regional Trial Court ngayong Biyernes ng umaga, January 17, 2025. Saya pa dito, dumalo rin sa pagdinig si Bossing Vic Sotto na naghain ng reklamo laban kay Direk Daryl. Ang buong akala kasi namin ay natapos na ang kontrobersyal niyang pelikula na Pepsi Paloma na siyang ugat ng pagsasampa ng kasong 19 counts of cyber libel ni Bossing Vic laban sa kanya. Nabanggit din noong 2024 na tapos na raw ang shooting ng pelikula noong December 29. Meron bang idinadagdag or ni-shoot sa kontrobersyal na pelikula na pinagbibidahan ni Red Bustamante bilang Pepsi Paloma? Nang nag-file ng kaso si Bossing Vic at sinundan niya ang pagsusumiti ng petition for writ of habeas data nang ulit na kami sa Movie and Television Review and Classification Board kung naisabit na ba sa ahensya ang Pepsi Paloma. Nang nakausap namin si Attorney Paulino Cases, isa sa board members ng MTRCB, wala siyang maibigay na sagot dahil wala pa raw silang natatanggap na kopya ng pelikula. Dahil umabot na ito sa pagsasampa ng reklamo sa piskalya, maingat siya sa kanyang mga sagot. Wala raw muna siyang maibibigay na pahayag. Kailangan daw munang pag-usapan ng buong board bago sila maglabas ng statement. Pero dahil wala pa silang natatanggap na kahit ano mula sa rapist Pepsi Paloma, wala rin silang masasabi sa ngayon. Ngayong araw ay muli kaming nangulit sa MTRCB kung meron na ba daw na isubmit kahit trailer or teaser nitong pelikula. Wala pa rin daw, sabi ng ilan sa napagtanungan namin.
So, ang target playdate for the rave is daw Pepsi Paloma, pero ayon sa aming mga reliable source, nagpa-reserve na daw ng booking itong Pepsi Paloma ni Daryl Yap for February 5 playdate. Na medyo alanganin na po kasi ano na ngayon, January 18. 'Di ba? Tapos showing February 5, wala man lang promotion. So, hindi pakiwari ko hindi ito matutuloy mga ka-Dabber Cats. Sabi pa dito, kung ito ang tinatarget nilang playdate, dapat tapos na ito para may sapat pang panahon sa post-production at pagpapareview sa MTRCB. Ang MTRCB ay pinamumunuan ng chairman nitong si Lala Soto Antonio, pamangkin ni Vic. At binigyang diin naman po ni MTRCB chairperson and CEO Lala Soto Antonio ang dedikasyon ng board na mapangahalagaan daw ang lahat ng datos na kapit ng ahensya. As an agency, sabi po niya sa statement, tasked with safeguarding Filipino families, especially the children, through responsible viewing, we must also ensure the security and integrity of the data we handle in our operations, including sensitive information. Ayan, sabi po ni Chairperson Lala. Kinilala rin ito ang mga mahalagang parte ng data privacy sa makabagong panahon. Aniya, through this program, we aim to identify all personal data collected, processed, and stored by the MTRCB, ensuring full compliance with the Data Privacy Act of 2012. This initiative allows us to develop and implement robust policies and procedures to address the challenge of privacy regulation and enable us in public service to manage personal data security effectively. Ang pagsasanay para sa mga empleyado at board member ay naging daan para magkaroon ng praktikal na kaalaman ang mga ito upang masiguro na nakalinya sa umiiral na pulisiya at regulasyon ng bawat proseso ng ahensya sa pagprotekta ng sensitibong datos. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang attorney. Nabasa ko lang to sa Facebook, mga ka-Dabber Cats. So, tila baga ay hinahamon niya po si Tito Soto na magsampa po ng kaso laban po sa kanya dahil marami daw niyang hawak po na evidence na pwede niyang ipahukay tungkol ito sa Pepsi Paloma case. Sabi niya po dito, hindi ko lang babasahin yung buo. Maraming ebidensya, may complaint affidavit at may reply affidavit ang nagrereklamo at may counter affidavit ang nirereklamuhan. Lahat yan ay ebidensya. Meron ding mga witness affidavit at sa mga ayan, hindi ko lang babasahin. Mahalaga ang medico-legal report na merong mga genital exam at extragenital exam na may kasama pang evaluation ng doktor. Importante din ang police report dahil ito ang basihan ng pulis upang dalhin ang kaso sa piskalya. Kapag merong prima facie evidence, evidensyang nagtuturo na ang probabilidad na nakamit ang krimen at ang nirereklamuhan ang gumawa ng krimen ay mataas. Mag-file ang piskalya ng kaso sa korte. Sa aking mga nabasa noon, ako ay naging state prosecutor na. Nakita kong merong prima facie evidence o probable cause ang kaso ng mga Itbulaga na komedyante sa kay Paloma. Sa makatuwid daw po, marami daw ebidensyang nalikom ang pulis at piskalya sa kaso. Hindi pa umabot sa korte at ito ay na-dismiss dahil sa isang affidavit of desistance. Sabi niya pa dito, kung gusto akong edemanda ni Tito Soto, mas maganda. Pabubukas ko lahat ang mga dokumentong nasa archives ng Kagawaran ng Katarungan at ng Cayetano Law Office upang bigyang linaw ang mga pangyayari. So, ang post na to mga ka-Dabber Cats sa Facebook, ang dami pong likes, ang dami ring mga nag-comment. Siyempre, yung iba doon, malamang napaniwala na po sa post na to, no? So, sana makita po ni Tito Soto itong post na to nang sa ganon, di ba? Ay marinig natin yung kanyang panig, di ba? Mali natin na sinisiraan lang ba siya? Diba? So, dapat malaman ni Tito Soto ang tungkol dito sa pangahamon po ng isang abogado sa kanya. So, ano po ang masasabi niyo dito mga ka-Dabber Cats?